of 3rd District Nueva Ecija to explain his vote. Honorable Julius Cesar Vergara, 3rd District Nueva Ecija, is hereby recognized. Mr. Speaker, ako po'y tumatayo ngayon upang ipaliwanag ang aking botong no. Bagamat nirirespeto ko ang desisyon ng komite sa hustisya at ang proseso nito bilang paraan para mapanatili ang integridad ng ating mga institusyon at mga lingkod bayan. Napunta ako sa no na boto matapos ng mabigat na pag-iisip. Nakita ko na mas dapat unahin ngayon ang mga agarang problema ng ating mga kababayan sa araw-araw. Ang kapakanan ng taong bayan ay dapat unahin sa lahat. Napakaraming problema ng Pilipinas na mas mangingibabaw gaya ng food security at pagtaas ng presyo ng bilihin. Noong isang araw lang, nakita ko sa dyaryo, ang ating national debt ay 18.5 trillion, hindi dahil sa ating Pangulo, kundi sa rate of exchange na tumaas ng tumaas ng tumaas. Because we are an importing nation. We need the dollars. We need, wala tayong food security hanggang sa maliit na bilihin ay inaangkat pa natin. Sa aking pananaw, ang usaping ito ay hindi makabuluhang paggamit ng oras at atensyon at higit sa lahat, hindi makakabuti sa taong bayan. Ihahayag ito at magiging pangunahing usapin sa lahat ng pahayagan, pati na sa social media, na magdudulot ng iba't ibang opinyon mula sa ating mga kababayan. Hindi masasagot ng impeachment ang mga mas mahalaga na pangangailangan ng higit na nakakaraming Pilipino tulad ng gutom, pagpila na nakikita ko sa aming pangatlong distrito ng Nueva Ecija para lamang bumili ng 20 pesos na bigas sa FTI at NFA. Hindi nito maibsan ang hirap ng buhay at pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin. Suporta sa magsasaka na umaasa sa mga pataba na inaangkat lahat mula sa iba't ibang bansa. At iba pang tulong mula sa gobyerno para sa seguridad at kapakanan ng bawat Pilipino. Ako'y nalungkot at nalulungkot pagka merong mga tahasang nagsasalita ng mga batang kong kasama na sinasabi nila na tayo'y binili. Hindi tayo binili. Tayo ay collegial body. Tayo ay nagdesisyon sa ating sarili. Walang pera na namagitan sa ating mga boto.
dapat maintindihan ng bawat isa iyon. Yung mga salitang binitawan ng aking mga kasama na panira sa ating institusyon na ito, sumasagot lamang doon nung ako'y initiate. When I was initiated, tinanong ako, ano ba ang inaasahan mo at ikaw ay naging kongresista? Ang salita ko po ay simple. Titingnan ko lamang po kung titino pa yung ating bansa. Sabi nga, nung pinatay at pinaslang na bayani natin, si General Antonio Luna, na pinaslang sa aming lugar sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Bayan o sarili? Yon ang pinakamalaking question. Sana yung mga susunod na henerasyon na magsasalita rito at magpagtitiwalaan ng taong bayan, unahin naman sana ang bayan bago ang sarili. Maraming salamat po, Mr. Speaker, for the time. Thank you. God bless. Majority Leader.